Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1983 sa probinsya ng Sarangani. Sa isang sulok ng mataong palengke ng Sarangani, kung saan ang halimuyak ng sariwang isda at hinog na prutas ay bumubuo sa simponiya ng araw-araw na buhay. Matatagpuan dito si Islaw, 16 na taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila may bitbit na bigat ng mas matanda kesa sa kanyang edad. Siya ang kinagigiliwang tindero ng tuba, ang matamis at medyo maasim na katas ng buko na paborito ng mga manginginom sa umaga. Kilala si Islaw sa kanyang payak na pamumuhay. Ang kanyang suot ay laging simpleng kamiseta at short, at ang kanyang mga paa ay sanay nang lumakad ng walang sapin sa sementadong sahig ng palengke. Ang kanyang ngiti ay laging handog sa bawat mamimili, at ang kanyang boses ay malumanay at magalang. Magandang umaga po, Suki. O kaya'y salamat po sa pagtangkilik. Yan ang mga laging lumalabas sa kanyang bibig. Pero sa kabila ng kanyang pagiging ordinaryo at mabait, may isang lihim na bumabalot kay Islaw. Isang lihim na ni isa sa kanyang mga suki o kahit ang kanyang mga kapitbahay sa palengke ay hindi man lang pinaghihinalaan. Si Islaw, ang batang tindero ng tuba, ay isa palang mambabarang. Sa dilim ng gabi, habang ang palengke ay tahimik at ang mga tao'y mahimbing na sa pagtulog, si Islaw ay nagiging iba. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng tabo ng tuba ay nagiging dalubhasa sa paggawa ng mga ritual at panggagaway. Ang kanyang silid na amoy tuba ay napapalitan ng amoy ng mga halamang gamot at pinatuyong dahon. Ang simpleng ngiti sa kanyang labi ay nagiging isang seryosong ekspresyon ng konsentrasyon. Hindi niya kailanman ginagamit ang kanyang kakayahan para sa kasamaan. Sa katunayan, ginagamit niya ito upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Ngunit sa paraang lingid sa kaalaman ng nakakarami, isang binatilyo na may dalawang buhay. Ang isa ay puno ng araw at ingay ng palengke, at ang isa ay balot ng misteryo at kapangyarihan sa dilim. Ang tanong, hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang tunay na pagkatao? Ang kakayahan ni Islaw sa pambabarang ay hindi isang kapangyarihang natutunan sa aklat o nakuha mula sa isang mahiwagang nilalang. Ito ay isang pamana, isang dugo na dumadaloy sa kanyang ugat mula pa sa kanyang lolo, si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang kilalang manggagamot at mambabarang sa kanilang komunidad noon. Kilala sa kanyang kakayahan na magpagaling ng mga karamdaman at magtaboy ng masasamang espiritu. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay may kaakibat na isang mataas na responsibilidad at madalas pagtutol. Ang ama ni Islaw, si Dolpo, isa ito sa mga tumututol sa kanya. Bilang nag-iisang anak na lalaki ni Mang Tonyo, inaasahan niyang si Dolpo ang magpapatuloy ng kanilang angkan ng pawang mga manggagamot. Ngunit tumanggi naman dito si Dolpo. Hindi niya gusto ang buhay na puno ng misteryo at pamahiin. Gusto niya ng isang ordinaryong buhay malayo sa mga usap-usapan at matang mapanuri ng mga tao. Para sa kanya, ang pambabarang ay isang sumpa, hindi isang biyaya. Ito raw ay nagdudulot lamang ng takot at pagdududa. Sa bawat pagsubok ni Mang Tonyo na ibinahagi ang kanyang kaalaman, lalo lang itong tinatalikuran ni Dolpo. Ama, hindi ko po kayang ipagpatuloy yan. Gusto ko lang po ng payapa at normal na buhay.
Ayokong maging katulad mo na laging kinatatakutan ng mga tao. Ito ang madalas na sinasabi ni Dolpo. Ang kanyang tinig ay may halong takot at pagkasuklam. Labis na nalungkot si Mang Tonyo sa pagtanggi ng kanyang anak. Ang pamanang minana pa niya sa kanyang mga ninuno ay nanganganib na maputol. Habang lumalaki si Islaw, nakita ni Mang Tonyo ang kakaibang kislap sa mata ng bata. Isang kislap na sumasalamin sa parehong determinasyon at pagkaunawa. Palihim niyang binibigyan ng pansin si Islaw. Inoobserbahan ang kanyang pagiging sensitibo sa kapaligiran at ang kanyang likas na pagkahilig sa kalikasan. Isang araw, habang may matinding karamdaman si Mang Tonyo, walang naglakas loob na lumapit sa kanya dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan. Si Islaw, sa edad na 12 noon, ang nag-aalaga sa kanya. Sa mga gabing yon, habang nilalagnat ang matanda, ibinahagi ni Mang Tonyo ang kanyang mga kaalaman kay Islaw. Ikwinento nito ang tungkol sa mga halamang gamot, ang kapangyarihan ng pananampalataya, at ang kahalagahan ng paggamit ng kapangyarihan para sa kabutihan. Hindi ito nagturo ng panggagaway o pambabarang sa masamang paraan, bagkus itinuro niya kung papaano gamitin ang likas na enerhiya at mga elemento para sa pagpapagaling at proteksyon. Islaw, apo, ang kapangyarihang ito ay hindi para saktan. Ito ay para tumulong. Mahalaga ang pag-iingat sa puso. Huwag mo itong gagamitin sa paghihiganti. Kung hindi, ikaw mismo ang masisira. Bulong dito ni Mang Tonyo habang hawak ang kamay ng kanyang apo. Nakita ni Islaw ang sakit at panghihinayang sa mga mata ng kanyang lolo. Ramdam niya ang bigat ng pamanang hindi tinanggap ng kanyang ama. Sa murang edad, tila naintindihan niya na ang responsibilidad na kaakibat ng kakaibang kakayahan. Sa awa niya sa kanyang lolo at sa pagnanais na hindi mawala ang mahalagang kaalaman, tinanggap ni Islaw ang pamana. Susi niya ang mga aral ni Mang Tonyo sa kanyang puso, at dito sinimulan niyang pag-aralan ang mga lihim ng mundo na hindi naman nakikita ng ordinaryong mga mata. Nang malaman ni Dolpo ang desisyon ni Islaw, nagkaroon ng malaking pagtatalo sa pagitan ng mag-ama. Ano? Tatanggapin mo ang kabaliwan na yan? Islaw, hindi ko ipapahintulot yan. Ayoko na may sumpa sa pamilya natin. Galit na sigaw dito ni Dolpo. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding emosyon. Hindi po ito sumpa, tatay. Ito po ay kakayahan na makatulong sa kapwa. Nakita ko po ang hirap ni lolo at ayokong mawala ang kanyang kaalaman. Mahinahong sagot naman dito ni Islaw kahit na kumukulo rin ang dugo niya. Wala kang alam. Bata ka pa, Islaw. Paniwalaan mo ko. Masisira ang buhay mo sa bagay na yan. Tingnan mo ang lolo mo. Kinatatakutan ng lahat. Nag-iisa. Ganoon din ang mangyayari sa'yo. Giit naman dito ng kanyang ama. Ang pagtutol ni Dolpo ay naging pader sa pagitan nila. Naging malamig ang pakikitungo ni Islaw sa kanya. Hindi niya naintindihan ang desisyon ng kanyang anak at hindi niya matanggap ang ideya na ang kanilang pamilya ay muling masasangkot sa mundo ng mga mambabarang. Para sa kanya, ang desisyon ni Islaw ay isang pagtalikod sa kanilang pinapangarap na normal na buhay. Dahil dito, napilitan si Islaw na itago ang kanyang kakayahan. Sa araw, siya ang simpleng tindero ng tuba. Sa gabi naman, sa lihim ng kanyang munting silid, ginagamit niya ang kanyang kaalaman upang tumulong sa mga taong lumalapit sa kanya na may sakit o problema. Dito nagpatuloy si Islaw
sa kanyang dalawa na buhay. Ang palengke ang kanyang kanlungan sa araw. Ang kanyang tindahan ng tuba ay naging takip sa kanyang tunay na pagkatao. Sa bawat pagtimbang ng tuba, sa bawat ngiti sa mga suki, ay naroroon ang isang lihim na mundo na tanging siya at ang kanyang lolo ang nakakaalam. Ang mga pagtutol ng kanyang ama ay nagsilbing paalala na kailangan niyang mag-ingat, na ang kanyang kakayahan ay dapat manatiling isang malalim na lihim. Isang mainit at abalang araw sa palengke ng Sarangani. Ang karaniwang ingay ng mga tawaran at ang halakhakan ng mga mamimili at ang sigaw ng mga tindero ay bumubuo sa isang pamilyar na simponiya ng buhay. Si Islao, tulad ng dati, ay abala sa kanyang pwesto. Ang kanyang bibig ay puno ng salamat pusoki habang ibinubuhos niya ang malamig na tuba sa baso. May mga umuuwi naman galing trabaho, may mga papunta pa lang, at ang lahat ay nagmamadaling makahanap ng kanilang bibilhin o inumin. Bigla, isang matalim na sigaw ang pumunit sa ingay ng palengke. Sumunod ang pagbagsak ng isang bagay at pagkatapos ay ang pagkaluskos ng mga tao. Nagkumpulan ang mga tao sa isang lugar at mabilis na kumalat ang bulungan. Sumilip naman itong si Islao mula sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pinagmulan ng kaguluhan. Naging mabilis ang galaw ng mga tao. Nakita ni Islao ang isang batang babae. Marahil nasa 7 taong gulang na nakahandusay sa may semento. Ang kanyang katawan ay nanginginig at nangingisay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang bibig ay bumubula. Nagkaroon ng matinding takot sa paligid. May mga sumigaw na inatake pa raw ng epilepsy ang bata. Nagmadaling lumapit ang ina ng bata. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala at labis na takot. Sinubukan niyang yakapin ang kanyang anak. Ngunit ang matinding pangingisay ng bata ay nagpahina sa kanya. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang gagawin. Ang ilan ay nagdasal, ang iba ay humingi ng tubig, at ang karamihan ay nanatiling nakatayo, walang magawa. Ngunit sa matang mapanuri ni Islao, may iba siyang nakita. Habang ang karamihan ay nakatuon sa nangingisay na katawan ng bata, ang kanyang kakaibang paningin ay nakakita ng isang itim na anino na gumagapang sa paligid ng bata. Tila isang usok na gumagapang sa hangin. Ito ay masamang kaluluwa. Isang nilalang na kumapit sa bata at siya ang dahilan ng bigla ang pagbagsak nito. Ang pangingisay ay hindi dahil sa karamdaman, kundi sa pakikipaglaban ng kaluluwa ng bata sa sumanib na espiritu. Kailangan niyang kumilos, mabilis at palihim. Hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang kakayahan sa harap ng maraming tao. Ang mga aral ng kanyang lolo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Gamitin ang kapangyarihan para sa kabutihan, ngunit laging mag-iingat. Habang abala ang lahat sa pagmamadali at pagtatangkang tulungan ang bata, lihim na gumalaw si Islao. Kumunot ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay tumalim. Sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na supot na may lamang pinatuyong damo at buto, isang uri ng panggagamot na itinuro ng kanyang lolo. Dito mabilis niyang kinuyom sa kanyang palad ang mga yon at binigkas ang isang orasyon na halos hindi marinig. Isang sinaunang wika na tanging mga tulad niya lamang ang nakakaunawa. Kasabay nito, isang kakaibang bagay ang nangyari. Mula sa mga sulok ng palengke, mula sa mga bitak ng semento, at maging sa mga tumpok ng basura, biglang lumitaw ang mga insekto. Hindi sila mga ordinaryong langgam o ipis. Ang mga ito ay mga maliliit na uri ng gagamba at kulisap na may kakaibang kinang
sa kanilang katawan. Tila may sariling ilaw ang mga ito. Ang mga insekto ay gumapang palapit sa bata. Tahimik at halos hindi mahalata sa gitna ng kaguluhan. Ang masamang kaluluwa na hanggang ngayon ay nakakapit pa rin sa bata ay naramdaman ang paglapit ng mga insekto. Naramdaman nito ang enerhiya na ibinubuga ni Islaw. Nagkaroon ito ng kakaibang pag-ungol. Isang tunog na tanging si Islaw lamang ang nakarinig. Ang mga insekto ay unti-unting lumibot sa bata. Bumuo ng isang hindi nakikitang bilog. Sila ang mga kawal ni Islaw. Mga nilalang na ginagamit niya para labanan ang mga masasamang espiritu. Ang mga insekto ay hindi pisikal na nananakit sa espiritu, kundi sinisipsip nila ang enerhiya nito. Pinapahina at pinipilit itong lumabas. Habang nagpapatuloy ang orasyon ni Islaw, unti-unting lumalakas ang ginagawa ng mga insekto. Ang itim na anino ay unti-unting humina. Tila nauubusan ng hininga. Ang pangingisay ng bata ay unti-unting humupa. At ang kanyang paghinga ay mas naging normal. Lumipas ang ilang minuto na tila habang buhay para kay Islaw. Nang matapos ang kanyang orasyon at nang maramdaman niyang tuluyan ng nawala ang itim na anino, naging normal na ang bata. Humupa rin ang pangingisay nito. Huminahon ang kanyang paghinga at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Matapos noon, nagkaroon ng hiyawan ng pag-asa sa may palengke. Ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa milagro na tila bigla na lang gumaling ang bata. Hindi nila alam na si Islaw ang may gawa nun, na ang kanyang lihim na kapangyarihan ang siyang nagligtas sa batang babae. Si Islaw, tulad ng dati, ay bumalik naman sa kanyang pwesto. Ang kanyang muka ay walang bakas ng anumang kakaibang nangyari. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paggawa ng panibagong tasa ng tuba. Ang kanyang mga insekto ay mabilis itong naglaho. Tila hindi kailanman nagpakita. Ngunit sa loob niya, alam niyang may nagawa siyang mabuti at nagawa niya itong itago. Ang kanyang lihim ay nanatiling ligtas at ang kanyang pamana ay nagpatuloy na magamit para sa kabutihan. Habang abala si Islaw sa pagpapagaling sa bata sa palengke, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa itim na anino at sa unti-unting paghina nito. Hindi niya napansin na mula sa likod ng isang sako ng sibuyas, may isang pares ng mata na lihim na nakamasid sa kanya. Ito ay walang iba, kundi ang kanyang amang si Dolpo. Kahit na hindi malinaw para kay Dolpo ang eksaktong ginawa ni Islaw, dito niya nakita ang kakaibang pagtutok ng anak sa bata, ang paggalaw ng mga insekto, at ang biglaang pagbuti ng kalagayan ng pasyente. Ang puso ni Dolpo ay bumigat. Ang matagal nang kinakatakutan niya ay nagkakatotoo. Ang kanyang anak, ang tangi niyang pangarap na mamuhay ng normal, ay ganap nang lumubog sa mundo ng pamana ni Mang Tonyo. Nang gabing yon, matapos magsarado ang palengke at bumalik si Islaw sa kanilang bahay, bumungad naman sa kanya ang malamig at nagagalit na muka ng kanyang ama. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa dito si Dolpo at nagwika ito sa kanya. Nakita kita, Islaw. Nakita kita sa palengke. Iyang mga insekto mo, iyang ginagawa mo. Simula naman dito ni Dolpo, ang kanyang tinig ay may halong sama ng loob at pagkabigo. Tumigil naman si Islaw sa paglalakad. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Alam niyang darating ang araw nito. Tumutulong lang po ako, tatay. May masamang espiritu pong sumapi sa bata. Kung hindi ko po ginawa yon, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Paliwanag niya dito sa kanyang ama, habang ang tinig nito ay mahina. Tulong? Tulong bang tawag mo dyan? Delikado yan, Islaw.
Akala mo ba hindi ko nakita kung papaano pinagbubulungan ang lolo mo dati? Ang takot ng mga tao sa kanya. Hindi mo na kailangan ng ganyang klaseng buhay. Turan pa dito ni Dolpo. Matapos nun, sumandal si Dolpo sa dingding. Ang kanyang mukha ay puno na ng pagod. Nagmamalasakit lang naman ako sa iyo, Islaw. Ayoko nang maranasan mo ang naranasan ng lolo mo. Hindi po ako katulad ni Lolo na kinakatakutan. Hindi ko po ginagamit ang kakayahan ko para sa kasamaan. Ginagamit ko po ito para sa kabutihan. Hindi po ako masamang tao, tatay. Mariing tugon dito ni Islaw. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Hindi ka pa masamang tao ngayon, Islaw. Pero ang kapangyarihan na yan, madali kang tuksohin. Madali kang dalhin sa maling landas. Gusto ko lang na maging normal ka. Mag-aral ka. Maghanap ng trabaho. At higit sa lahat, magkaroon ka ng pamilya na walang takot. Wika naman dito ni Dolpo. Matapos umiling ito. Ang bawat salita ni Dolpo ay tila isang patalim na tumatama sa puso ni Islaw. Ramdam niya ang pagmamahal sa mga sinasabi ng kanyang ama. Ngunit ramdam din niya ang matinding pagtutol at hindi pagtanggap. Para kay Dolpo, ang pamanang ito ay isang pasanin, isang sumpa. Para kay Islaw, ito ay isang regalo, isang responsibilidad. Pero tatay, ang pamanang ito, hindi ko po kayang talikuran. Ito pong naging huling hiling ni Lolo sa akin. Hindi ko po kayang biguin siya. Tugon dito ni Islaw. Ang kanyang boses ay tila nagpipigil ng luha. Mas gusto mong biguin ako, Islaw? Mas pipiliin mo mga patay kesa sa buhay? Kesa sa sarili mong ama? Wika naman dito ni Dolpo bago siya tiningnan ng diretso sa mata. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng sakit. Ang huling salita noon ni Dolpo ay tila ang bumasag sa huling pira-piraso ng pagtitimpi ni Islaw. Ang sakit ng pagkabigo sa mata ng kanyang ama ay halos hindi niya kayang tingnan. Alam niyang walang patutunguhan ang argumentong ito. Ang kanilang mga pananaw ay magkasalungat, tila dalawang magkaibang mundo. Upang hindi na mas lumaki pa ang palitan ng mga salita na pareho lang naman nilang ikakasama, umalis na lamang dito si Islaw. Tahimik siyang lumabas ng bahay, walang paalam. Ang kanyang mga paa ay kusang naglakad sa mga pamilyar na kalsada ng Sarangani. Palayo ito sa kanyang ama, palayo sa palengke. Ang kanyang destinasyon ay hindi ang kanyang pwesto sa palengke o ang kanyang kwarto. Direktang nagtungo si Islaw sa libingan sa puntod ng kanyang ina. Tahimik na gabi, ang tanging ilaw ay ang malabong buwan at ang mga ilaw mula naman sa kalayuan. Nang makarating siya sa puntod ng kanyang ina, napaupo naman siya sa lupa. Ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib. Dito, sa harap ng lapida, ay inilabas niya ang lahat ng saloobin na matagal niya nang kinikimkim. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Naramdaman niya ang matinding pagkalungkot at pagkadismaya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahirap para sa kanyang ama na tanggapin ang isang bagay na sa tingin niya ay puro kabutihan ang dala. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Naramdaman niya ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Ang kanyang lolo ay yumao na at ang kanyang ama ay tumalikod sa kanya dahil sa kanyang pinili. Si Islaw, ang 16 na taong gulang na tindero ng tuba, ay mag-isa sa kanyang laban. Habang si Islaw ay nagdadalamhati sa puntod ng kanyang ina, sa bahay naman nila ay may kakaibang naisip ang kanyang ama. Ang galit at pagkabigo na
Naramdaman niya mula sa pagtatalo nila ni Islaw ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na ideya. Kailangan niyang sirain ang lahat ng mga may kinalaman sa pambabarang. Para sa kanya, ito ang tanging paraan upang putulin ang sumpa na bumabalot sa kanilang pamilya. Nais niyang iligtas si Islaw kahit pa sa paraang makakasakit sa anak. Nang gabing yon, matapos niyang makasiguro na tulog na ang lahat ng kapitbahay nila at ang bahay ay tahimik, dahan-dahang gumapang si Dolpo patungo sa kwarto ng anak. Hindi niya kailanman pinapasok ang silid na iyon. Takot ito sa mga bagay na maaring matagpuan niya doon. Ngunit ng gabi, ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad naman sa kanya ang bahagyang dilim na tanging ang ilaw mula sa labas ang nagbibigay liwanag. Ang amoy ng pinutuyong halaman na halo-halong amoy ng lupa at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Dito mas kinilabutan si Dolpo, ngunit hindi siya nagpatalo. Sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit na istante na puno ng mga kakaibang bagay. Naroroon ang mga halamang gamot na pinatuyo at nakasabit. Ang iba ay nakabalot sa lumang tela. May mga garapa na naglalaman ng iba't ibang kulay ng langis na may lumulutang na dahon o maliliit na bato sa loob nito. Ang pinaka nakakagulat sa kanya ay ang mga garapon na may lamang insekto, mga salagubang, gagamba, at iba pang kulisap na tila buhay pa, ngunit nakakulong ito. Ito ang mga kawal ni Islaw, ang mga kasama niya sa pambabarang. Dito nagsimula si Dolpo. Walang pag-aalinlangan niyang dinampot ang mga garapon ng langis at ibinagsak sa lupa. Ang langis ay kumalat, ang amoy ay lalong lumakas. Sunod niyang inalis sa pagkakasabit ang mga pinatuyong halaman at tinapak-tapakan. Ang mga dahon na ito ay nadurog, ang mga tangkay ay nabali. Isa-isa niyang dinurog ang mga anting-anting at ang mga pinatuyong buto at dahon na nakabalot sa lumang panyo. Ang kanyang galit ay nag-aapoy at ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis. Nabasag niya ang ilang garapon ng insekto at ang mga kulisap ay nagtakbuhan sa may sahig. Nagulat naman siya sa biglaang paggalaw ng mga ito, ngunit hindi niya pinansin. Ang tanging nasa isip niya ng gabing yon, ang pagwasak sa lahat ng koneksyon ni Islaw sa madilim na sining na yon. Nakarating naman siya sa pinakaibaba ng istante, kung saan may nakatagong isang lumang kahoy na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay may isa pang garapon, mas luma at mas malaki kaysa sa iba. May kakaibang kislap sa loob nito, tila may buhay. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Walang pag-aalinlangan niyang ibinagsak ang garapon sa lupa. Nabasag ito sa napakaraming piraso at kasabay nito, isang malaking salagubang na may kakaibang kinang sa katawan ang lumabas. Ito ay hindi ordinaryong salagubang. Ang kulay nito ay maitim na itim at ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa dilim. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang insekto na katuwang ng lolo ni Islaw, ang protektor ng mga gamit. Bago pa man makakilos si Dolpo, mabilis na lumipad ang salagubang at kinagat siya sa leeg. Isang matalim na sakit ang naramdaman dito ni Dolpo. Pilit niyang inabog ang salagubang. Sinubukan itong patayin gamit ang kanyang kamay. Ngunit ang insektong iyon ay tila hindi tinatablan. Ang kagat ay tila naglalabas ng isang kakaibang lason, isang enerhiya na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan.
Dito nagsimulang manghina si Dolpo. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang kanyang mga paa ay bumagsak at hindi niya na kinaya pang manatiling nakatayo. Lumuhod siya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang leeg, kung saan naroon ang kagat ng salagubang. Ang salagubang na yon ay lumipad naman papalayo at unti-unting naglaho sa dilim. Tila ginawa na nito ang kanyang misyon. Ang huling nakita ni Dolpo ay ang mga basag na garapon, ang mga nakakalat na halaman at ang kanyang nagkalat na pangarap para sa kanyang anak. Ang huling narinig niya ay ang kanyang sariling hininga na unti-unting humina. Walang sino man ang nakarinig sa kanyang pagbagsak. Walang sino man ang nakakaalam sa kanyang ginawa. Sa dilim ng kwarto ni Islaw, si Dolpo ay bumagsak sa lupa. At doon, sa gitna ng mga sirang bagay, tuluyan itong nalagutan ng buhay. Samantala, sa libingan, si Islaw ay nanatili roon ng matagal. Unti-unting humupa ang kanyang pagdadalamhati at sa halip ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Tila naramdaman niya ang isang pagbabago sa hangin, isang matinding pagbabago sa enerhiya. May kung anong hindi tama. Nagkaroon siya ng isang masamang kutob, isang kaba na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang panloob na pandama na hinasa ng kanyang lolo ay nagbibigay ito ng babala. Biglang bumangon si Islaw. Kailangan niyang bumalik sa bahay nila. Nagmamadali naman siyang tumakbo. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang kanyang haharapin. Ngunit alam niyang may mali. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa na sana ay mali ang kanyang kutob. Ngunit sa ilalim ng buwan, ang isang trahedya ay naghihintay. Isang trahedya na magbabago sa buhay ni Islaw, magpakailanman, at maglalabas ito ng isang mas malalim na lihim na nakabaon sa kanilang pamilya. Ang pagnanais ni Dolpo na sirain ang sumpa ay naging sanhi ng kanyang sariling kamatayan. Sa kamay mismo ng isang pamanang nais niyang burahin, ang kanyang pagtutol ay nagtapos sa isang trahedya na hinding-hindi malilimutan ni Islaw. Ang madaling araw ay dumating nang may dalang kakaibang bigat sa tahanan ni Islaw. Nang matagpuan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama sa kanyang sariling kwarto. Sa gitna ng mga nakakalat at basag na gamit, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya naiintindihan kung papaano nangyari, ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na may kinalaman iyon sa kanyang lihim. Ang kagat ng salagubang sa leeg ni Dolpo ay isang malinaw na bakas ng trahedya. Isang selyo ng kapangyarihang kinamumuhian ng kanyang ama. Dito mabilis na kumalat ang balita ng pagkamatay ni Dolpo sa buong palengke ng Sarangani. Si Dolpo ay kilala bilang isang malakas at walang sakit na tao. Regular itong nagtatrabaho at hindi kailanman nagreklamo ng karamdaman. Kaya naman, ang kanyang biglaang pagkamatay ay naging malaking misteryo at nagbunga ng matinding pagtataka sa kanyang mga kapitbahay. Unti-unting lumabas ang mga bulong-bulungan tungkol sa kung papaano namatay si Dolpo. Sa simula, iilan lamang ang naglakas loob na mag-isip ng ganito. Ngunit sa paglipas ng oras, lumakas ang hinala. Posibleng may mambabarang sa bahay ng mag-ama. Ang lahat ng mata ay bumaling kay Islaw. Siya ang nag-iisang anak ni Dolpo. Ito ang apo ni Mang Tonyo.
Ang kanyang pananahimik at ang kakaibang pagiging mag-isa ay nagdagdag sa hinala ng mga tao. Ang insidente sa batang babae sa palengke ay muli nilang binalikan. At ang mga kakaibang pangyayari noon ay naging mas malinaw sa isip ng mga kapitbahay. Kung noon ay inakala nilang milagro, ngayon ay nakikita na nila itong isang palatandaan ng kakaibang kapangyarihan ni Islaw. Kahit na maraming kaibigan si Dolpo at kahit na dapat ay puno ng nagmamalasakit na kamag-anak at kapitbahay ang kanilang tahanan para sa lamay, ang lamay ni Dolpo ay naging isang malamig at halos walang tao. Ang mga naglakas loob na dumating ay nagmamadaling umalis. Ang kanilang mga mata ay hindi naman tumitingin kay Islaw. Ang takot ay mas malakas kesa sa pagmamalasakit. Nandoon ang mga matatalik na kaibigan ni Dolpo, ngunit nakaupo sila sa mga dulo ng upuan. Ang kanilang mga mata ay palaging nakatingin sa labas ng bahay. Ang kanilang mga bulong-bulungan ay tila naririnig ni Islaw, kahit na hindi niya ito intensyon na pakinggan. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa, ang lamig ng paghuhusga. Ngayon ay naramdaman na ni Islaw ang sinasabi ng kanyang ama. Ang pakiramdam ng kung papaano katakutan ng mga tao. Ang pakiramdam ng pagiging isang tagalabas at pagiging iba. Ang kanyang ama ay buong buhay na sinubukan na ihiwalay sila sa ganitong uri ng buhay. Ngunit sa uli, ang kapalaran ay may ibang plano. Sa gitna noon ng lamay, habang pinagmamasdan ni Islaw ang malamig na katawan ng kanyang ama at ang mga mukha ng mga taong punong-puno ng takot, naramdaman niya ang matinding bigat ng kanyang pamana. Ito ay hindi lamang isang kapangyarihan. Ito ay isang sumpa sa paningin ng marami. Ang pagnanais niyang makatulong ay tila nagresulta sa pagiging malayo sa mga tao. Alam niya na hindi siya masamang tao. Ang kanyang puso ay puno ng hangaring tumulong, magpagaling at protektahan ang tao. Ngunit papaano niya ipapaliwanag iyon sa mga taong ayaw maniwala? Sa mga taong takot sa anumang hindi nila maintindihan? Sa mga sumunod na araw, lalo namang lumala ang sitwasyon. Ang mga suki ni Islaw sa palengke ay unti-unting nawala. Ang mga dati niyang kaswal na kausap ay umiiwas na sa kanya. Ang mga matatalik na tindera na dati niyang kaibigan ay nagsimulang gumawa ng distansya. Ang kanyang pwesto sa tuba ay naging tahimik at malungkot. Dito naramdaman ni Islaw ang sakit ng pagtanggi. Hindi niya na kailangan marinig ang mga bulong-bulungan. Ang mga mata at pag-iwas ng mga tao ay sapat na. Ang kanyang mundo, na dati ay puno ng buhay at pakikipag-ugnayan sa palengke, ay unti-unting nagiging isang bilangguan ng pag-iisa. Sa kanyang mga gabing walang tulog, habang pinagmamasdan ang mga bituin mula sa bintana ng kanyang silid, iniisip niya ang kanyang lolo. Naranasan din ba niya ang ganitong klaseng paghihirap? Papaano niya nakayanan ang pagiging tiningnan ng may pagdududa at takot? Ang kamatayan ng kanyang ama ay nagdulot hindi lamang ng matinding kalungkutan, kundi pati na rin ng isang matinding pagbabago sa kanyang buhay. Ang pamanang minahal niya ay naging isang pasanin, isang kadena na bumabalot sa kanya. Ngayon, kailangan niyang harapin ang mundo ng mag-isa sa ilalim ng anino ng pagdududa at takot. Ang kanyang lihim ay hindi na isang lihim pa, at ang mga kahihinat na nito ay nagsisimula pa lamang lumabas. Lumipas ang mga araw, naging linggo, at pagkatapos ay isang buwan. Ang buhay ni Islaw, na dating puno ng ingay at buhay sa palengke,
ay naging mas mahirap pa. Ang kanyang pwesto ng tuba ay nanatiling tahimik. Ang mga banga ay walang laman at ang dating masiglang tindahan ay naging pugad ng kalungkutan. Walang bumibili sa kanyang paninda. Ang mga taong dati suki niya ay tila umiiwas na. Tila ba may nakakahawang sakit ang batang ito? Ang konting ipon na naiwan sa kanya ng kanyang ama ay unti-unting nauubos. Upang may makain siya, nagtiyaga na lamang si Islaw sa mga tanim na gulay sa likod ng kanilang bahay. Ang mga talbos ng kamote, ang ampalaya at ang iba pang halaman na itinanim ng kanyang ama ay naging kanyang tanging pinagkukunan ng ikabubuhay. Madalas, ang tanghalian at hapunan niya ay binubuo lamang ng pinakuloang talbos ng kamote. Minsan ay may mga kasamang asin kung meron pa. May mga pagkakataon din na habang kumakain siya ng talbos ng kamote, na para sa kanya ay lalong lumalamig ang bawat pagsubo nito, ay tumutulo ang kanyang luha. Hindi lamang sa gutom, kundi sa matinding kalungkutan at pag-iisa. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tingnan mong lolo mo, kinatatakutan ng lahat. Nag-iisa, ganoon din ang mangyayari sa iyo. Ngayon, naintindihan niya ang sakit ng pagiging mag-isa, ang bigat ng pagiging hinuhusgahan, at ang lamig ng pagtalikod ng mga tao. Sa bawat gabi, dinarasal ni Islaw na sana'y magbago ang lahat. Na sana ay bumalik ang dating buhay niya. Na sana ay maintindihan siya ng mga tao. Ngunit ang bawat umaga ay tila mas mabigat kesa sa nauna. Ang bulong-bulungan sa palengke ay naging mas malakas. Ang mga tingin ng pagdududa ay naging mas matalim. Hanggang isang araw nun, habang si Islaw ay nagpapahinga sa kanyang munting bahay, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Sinundan ito ng mga yabag na nagmamadali, papalapit noon sa kanilang bahay. Napaupo na lamang si Islaw. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. May masamang kutob ang bata. Lumakas ang sigawan sa labas at narinig niya ang mga galit na boses ng tao. Biglang bumukas ang kanilang tarangkahan at sumugod ang isang grupo ng mga tao. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at takot. Ang nangunguna noon ay ang isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa likuran niya ay ang isang binata na tila hinang-hina at may kakaibang kulay ang balat. Ang mga paratang ay dumating ng sabay-sabay. Tila mga pana na tumatama sa kanya. Ang mga tao naman nun ay lumapit. Ang kanilang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanilang mga mata ay tila nagbabanta. Ang binata ay nakatulala. Tila hindi na alam ang kanyang kapalaran. Dito naramdaman ni Islaw ang lamig at takot. Ang sitwasyon ay lumalala. Ang mga pagdududa at bulong-bulungan ay naging isang malaking asosasyon. Wala siyang kakampi at ang bawat salita niya ay tila walang halaga sa mga galit na tao sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga luha. Hindi na dahil sa gutom, kundi sa matinding pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Dahil sa pagiging inosente, ay nagawa pa ring magtanong ng bata. Ano po ba ang sakit ng apo niyo, Lola? Tanong niya na may hinala na kung anong masamang espiritu ang kumapit sa binata. Ngunit ang mga tao ay hindi naman nakinig sa kanya. Sila ay bulag sa galit at takot. Nakakapit sa ideya na may isang mambabarang sa kanilang komunidad. At si Islaw ang perpektong salarin,
Ang kanyang pamana na dating pinagmumula ng pag-asa para sa kanyang lolo ay ngayon ay nagiging isang malaking pasanin na nagtutulak sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga galit na tinig ay nagsisigawan at ang mga akusasyon ay bumubulusok na parang ulan, hindi naman nagpatalo dito si Islaw. Sa kabila ng matinding takot na bumabalot sa kanya, pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili sa mga taong ayaw makinig. Ang tanging paraan ay ang patunayan ang kanyang pagka-inosente. Habang nagkakagulo ang lahat, sinipat ng maigi ni Islaw ang biktima, ang binata na dinapuan ng kakaibang sakit. Ang kanyang matang sanay sa lihim na kapangyarihan ay agad na nakakita ng mga bakas ng madilim na enerhiya na bumabalot noon sa binata. Hindi ito simpleng sakit. Ito ay isang uri ng panggagaway. Binarang ito. Isang malamig na determinasyon ang bumalot kay Islaw. Tumayo siya. Ang kanyang titig ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang puso. Hindi ko po ito ginawa, pero alam ko kung sino ang may gawa nito. At iharap ko po sa inyong salarin. Matapang na wika naman dito ni Islaw. Dito nagkaroon ng katahimikan sa grupo ng mga tao. Ang kanilang galit ay pansamantalang napalitan ng pagtataka. Si Islaw ay hindi nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Hindi kayang gumugol pa ng oras sa mga pagtatalo. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa isang iglap, habang nakatuon pa rin ang mga mata ng lahat sa kanya, kinuha ni Islaw ang isang maliit na bag na nakasabit sa likod ng pinto. Naglalaman ito ng ilan sa kanyang mahalagang gamit sa pambabarang. Mga pinatuyong halaman, isang bote ng kanyang pinaghalong langis, at isang maliit na garapon ng kanyang mga kawal na insekto. Dito mabilis siyang tumakbo, patungo naman sa kusina, kung saan may likurang pinto na patungo sa madamong bakuran. Agad na tumalon si Islaw sa bintana, dumaan sa likurang bakuran at mabilis na tumakbo patungo sa may kakawian na nasa likod ng kanilang bahay. Ang mga tao ay nagulantang sa kanyang biglaang pagtakas at ang ilan ay sumubok na humabol, ngunit si Islaw ay mabilis at pamilyar sa bawat liko ng masukal na daanan. Nang makahanap ng isang liblib at sapat na malaking pagtataguan sa may kakawian sa ilalim ng malalaking puno, agad na nagsimulang magsagawa ng ritual si Islaw. Ibinaba niya ang kanyang dalambag, kinuha ang maliit na garapon ng insekto at maingat itong binuksan. Mula dito ay lumabas ang kanyang mga insekto, mga maliliit na kulisap na may kakaibang kislap sa kanilang katawan. Tila handa ito sa kanilang misyon. Inilatag niya ang kanyang mga gamit. Kinuha ang ilang pinatuyong dahon at sinunog gamit naman ang kanyang posporo. Ang usok na lumabas ay merong kakaibang amoy. Isang amoy na ginagamit niya upang makipag-ugnayan sa kanyang mga insekto. Binigkas niya ang isang sinaunang orasyon. Ang kanyang boses ay halos bulong lamang na tila nakikipag-usap sa hangin. Ang mga insekto nun ay tila nakakaunawa sa kanyang mga utos at naglibot ito sa kanya. Tila bumubuo ito ng isang bilog. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Ito ang proseso ng pagtukoy sa kinaroroonan ng mambabarang. Ang kanyang mga insekto ay may kakayahang sumubaybay sa enerhiya ng iba pang mambabarang, lalo na kung ito ay ginamit sa masamang paraan.
Maya-maya pa, nagsimulang lumipad ang isang insektong grupo. Sumusunod sa isang hindi nakikitang direksyon. Sinundan sila ni Islaw. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa pag-asa at pagmamadali. Ang mga insekto naman ay milya-milya ang layo sa kanya. Ngunit patuloy ang pagtukoy ng kanyang mga insekto sa direksyon. Lumipas ang ilang minuto na tila oras sa tindi ng kanyang pagmamadali. Sa wakas, huminto ang mga insekto sa paglipad at nagtipon sa isang tiyak na lugar sa di kalayuan. Sa pamamagitan ng kanyang panloob na pandama, naramdaman ni Islaw ang isang matinding enerhiya mula sa lugar na iyon. Isang madilim na enerhiya na sigurado siyang nagmula sa mambabarang na nagpabagsak sa binata. Nakarating siya sa isang bahagi ng baryo na malayo sa mataong palengke. Ito ay isang mas liblib na lugar kung saan ang mga bahay ay mas magkakahiwalay. Itinuro ng kanyang mga insekto ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan na halos natatakpan na ng mga halaman. Dito nagkaroon ng kakaibang kaba si Islaw. Alam niyang nasa loob ng bahay na yon ang salarin. Maya-maya pa, dahan-dahang lumapit si Islaw sa lumang bahay na yon. Ramdam niya ang pamilyar na bigat ng enerhiya. Isang halo ng dilim at pagkapait. Sa loob naman, isang matandang lalaki ang nakaupo sa may sahig, nakatuon sa isang maliit na altar na may iba't ibang kakaibang kagamitan. Ang kanyang muka ay may bakas ng matinding paghihirap. Tila matagal na siyang nilalamon ng kanyang sariling panggagaway. Ito ang mambabarang na nagpabagsak sa binata. Walang pag-aalinlangang pumasok ang binata. Nagulat ang matanda sa kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkadismaya. Nagsimula ang pagtutuos. Gumagamit ang matanda ng kanyang panggagaway. Nagpapadala ng mga itim na usok at mga maliliit na nilalang na tila anino. Ngunit handa naman itong si Islaw. Ang kanyang mga insekto ay mabilis na kumilos. Sumipsip ito sa mga itim na enerhiya at pumipigil sa mga anino. Ngunit alam ni Islaw na kailangan niya ng mas matinding lakas. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang kanyang sagradong salagubang, ang parehong uri ng salagubang na kumagat sa kanyang ama. Ngunit ang isang ito ay buhay at mas malakas at mas kontrolado niya. Ito ang kanyang pinakamalakas na sandata, isang sagradong nilalang na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo para sa matinding labanan. Ang salagubang na may kakaibang kinang sa katawan ay lumipad naman patungo sa mambabarang. Pilit itong iwinawagayway ng matanda. Ngunit ang insekto ay tila hindi ito tinablan. Ang kagat ng salagubang ay hindi nakamamatay sa taong may kakayahang lumaban. Ngunit ito ay bumabasag sa kanilang koneksyon sa madilim na sining. Pinapahina ang kanilang kapangyarihan at pinipilit silang sumuko. Sa bawat kagat ng salagubang, unti-unting nanghina ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlumo at ang kanyang mga kamay ay tuluyang bumagsak. Ang madilim na enerhiya na bumabalot sa kanya ay unti-unting naglaho. Sa uli, tuluyan siyang sumuko at bumagsak sa may sahig. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigo. Kinaladkad ni Islaw ang nalumpong mambabarang pabalik sa lugar kung saan naroon ang mga galit na tao. Kasama dito ang binata na may sakit na unti-unti nang bumubuti dahil sa pagkawala ng sumapi. Nang makita ng mga tao ang mambabarang na iyon at nang makita nila ang unti-unting pagbuti ng binata, nagkaroon ng sari-saring reaksyon.
Mula sa galit ang kanilang mga mukha ay napuno ng pagkabigla at pagkatapos ay puot. Ang matandang mambabarang ay walang nagawa. Wala na siyang lakas upang lumaban pa at ang kanyang mukha ay sumasalamin sa kanyang pagkabigo. Sa galit noon ng mga tao at sa kawalan ng anumang batas na magliligtas sa isang tulad niya, ang hatol ay mabilis na ipinasa. Pinarusahan ng kamatayan ang mambabarang nang walang pag-aalinlangan. Ang kanilang takot at puot ay nagtulak sa kanila sa isang desisyon na ipinagbabawal ng batas. Ngunit sa paningin nila ay nararapat ito. Pagkatapos ng pangyayaring yon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa baryo. Ang mga tao ay nag-aalangan. Ang kanilang mga mata ay bumabalik kay Islaw. Bahagyang nagbago ang tingin ng mga tao sa bata. Hindi na sila tulad ng dati na puro takot lamang ang nararamdaman. May halong paggalang kahit na may bahid pa rin ang pangamba. Napatunayan ni Islaw na hindi siya masamang tao at ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para naman sa kabutihan. Ngunit ang lahat ng nangyari, ang pagkamatay ng kanyang ama, ang pagtalikod ng mga tao, at ang kanyang paghihirap at ang muling hatol na kanyang nakita, ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Ang sugat na nakatatak na sa kanyang puso. Naramdaman niya ang matinding pagod sa lahat ng panghuhusga at pagdududa. Ang kanyang ama ay namatay sa pagtatangkang iligtas siya mula sa isang pamanang ito. At sa uli, ang pamanang iyon din ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magligtas. Ngunit nagdulot din ng lumbay at pag-iisa. Kinabukasan, sa madaling araw, bago pa man magising ang buong baryo, tahimik nang umalis si Islaw. Bitbit niya ang kanyang bag na ngayon ay mas konti na ang laman. Walang paalam. Hindi niya nais na maging isang bayani o isang kinatatakutan. Gusto niya lang ng kapayapaan. Mula noon, naglaho na lamang si Islaw sa baryo. Walang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Ang kanyang pwesto ng tuba ay nanatiling abandonado at ang kanyang bahay ay nangingibabaw sa katahimikan. Ang kanyang pag-iral ay nanatiling isang kwento sa lugar na iyon. Isang alamat ng batang tindero ng tuba na isang mambabarang na nagligtas ng isang buhay ngunit naglaho sa dilim upang hanapin ang kanyang sariling kapayapaan. Ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay, ngunit sa isang lugar na hindi na maabot ng mga bulong-bulungan at panghuhusga ng mga tao. Okay, opinion ko sa kwento natin. First time kong makabasa ng ganito, no, na parang yung mismong anak yung pumatay sa ama niya. Pero hindi naman totally ganun talaga, no. Kumbaga, niligtas lang siya nito ni Dolpo pala, para dun sa pamanang iniwan ng kanyang lolo, si Mang Tonyo, no. Well, hindi natin alam kung ba't hindi talaga tinanggap ni Dolpo, pero base sa kwento, ayaw niya na talagang magpatuloy yung ganong klase ng pamumuhay sa pamilya nila. Walang magawa si Mang Tonyo kasi isang anak lang din si Dolpo. Saka yung apo niya nag-iisa lang din. So, parang hindi natin alam kung pinilit ba o talagang tinanggap ni Islaw yung pamanang yun, no? Hindi ko rin masabi kung anong uri ng pamana. Basta yun lang, yung salagubang na sagrado. Grabe yun. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung nasan tong si Islaw. Kumbaga, nagpasalin-salin na tong kwento na to. Sa matagal na panahon na to, no? So, yun. Kayo kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. Bali, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento.
Salamat.